Ako, ilang beses na akong humarap ng kalabidad. Maraming gustong pumatay sa akin. Sila ang unang namatay. Oo. I was raided in Tamayong before. They desecrated the holy place there. And then the Father gave me a message. He said, all of those who desecrated my holy place here in Tamayong will all vanish as dust. 11 sila, 11. I cannot find them now because they all vanish as dust. I don't know how. Some had cancer at an early age. Some had tumor in the brain. Pero ang alam ko lang, yung isa at dalawa. Nabalitaan ko lang yung iba, nagkasakit, yung iba na disgrasya. Itong isa at dalawa, etong nangyari. Yung isa, nagtatanim ng palay sa bundok. Upland ba yun o basak? Bundok ba yun o hindi? Basta he was there in that swampy place. Basak. May nag-iisang puno ng niyog. Humangin at natutumba yung niyog. Umiiwas siya. Kasi natutumba, umiiwas siya. Kung saan siya umiiwas, doon pumunta ang niyog na puno. Sabi ko, grabe naman mamalo ang Panginoon. Niyog ang ginagamit. Puno ng niyog. And the last one was going to Maragusan. Yung mga truck noon ng army na World War II, yung tinatawag ng 3/4 ng mga sasakyan. Yun ang sinasakyan, pambundok yun eh. Now, paakyat yung sa bulubundukin yung truck na sinasakyan noong isa sa mga lumapastangan sa amin sa Tamayong. Paakyat siyang ganon. Ay hindi na nakayanan na sa ating language na highball. So hindi na nakayanan. So babagsak sila sa bangin. Yung nakasakay na yon na isa sa mga lumapastangan sa Tamayong, naniguro sa kanyang sarili. Lumundag. Una siya, niligtas niya sarili niya, lumundag. Kasi naha-highball yung 3/4. Kung saan siya lumundag, doon din bumagsak ang 3/4. Grabe, magpalo ang Ama. Either puno ng niyog o 3/4 na sasakyan ang gagamitin sa iyo. In all these 30